Hindi makukumpleto ang pagbisita mo sa Paite nang di nakikita ang mga gawang kamay ng pinakamahuhusay ng mga manlililok dito sa bansa. Ang Paite ay kilala bilang wood carving capital of the Philippines. Ito, ang galing, no? Ganda. Ganda nito. Kano kaya ito? Sana balang araw ma-afford ko to. Biruin nyo dun sa paglililok, nahuli nila yung mga parte, yung mga episodes ng mga buhay ko na may malalim akong connection. So, yun yung nabibigay niya sa akin. Sa isang pagbisita ko rito noon, nakilala ko ang isang talentadong manlililok na kaya ring bigyang hugis at anyo, ang yelo. Papakilala ko sa inyo ngayon yung tropa ko na na-meet ko 2016, no? Isa siya dun sa pinakamagandang representative ng talent and resilience ng Filipino and mga taga-Paite. So papakitaan tayo ngayon ni Brother Nelson. Yung skill niya, yung expertise niya, na yun nga, nagre-represent sa bayan ng Paite. Anong titirahin natin ngayon, brother? Angel fish, chef. Angel fish. Pang merienda natin to. So alam mo na yung merienda natin, ha? So sa isang mabilis na merienda, sakto dun sa tema ng ginagawa ni Brother Nelson, gawa tayo ng isang mabilis na saging kunyelo. And yung saging natin, syempre, pakukuluan natin sa ating simple syrup. Simple syrup is basically sugar and water. Super simple, super dali lang gumawa ng minatamis na saging para dun sa ating saging kunyelo. Literal, pinakamahirap na part lang dyan is antayin mong mag-reduce yung ating pinakasabaw hanggang makuha natin yung medyo malapot na consistency. Gaano katagal bago mo na napaghusayan, kumbaga? Nagsimula ako, chef, Fruit carving. 13 years old. So ito na yung hinahanap kong consistency. Makikita nyo yung kulay nung saging natin. On the brownish side na rin. And yung sabaw nga niya, ayan. Medyo malapot na. Ayan, saktong-sakto na to kasi medyo may mga ilang minuto pa ako. Papatayin ko na yung apoy. Sakto lalamigin ko yung magiging merienda namin ni Brother Nelson. Brother, Chef, napakaganda naman ng dinali mo na yan. Kita nyo naman, ganda ng pagkakaukit. Sakto ba yung merienda natin? panalo, chef. Tuloy ang food adventure dito sa The Pink Farm sa Paite, Laguna. Perfect na lugar ito sa mga naghahanap ng masarap na food trip habang ini-enjoy ang mga natural na mga biyaya ng kalikasan. Chef, pag umuulan dito tsaka pag may bagyo, since parang ang daming puno, hindi masyado kaming nasasalanta rito. So yan, kagaya niyan, hindi ninyo sinira kasi ang daming puno eh. Sa Oo. iba yan, normally, they would cut it down, Wala kaming itatayo tinumba. nila yung gusto. So ngayon, dahil nirespeto ninyo yung landscape, pag bumabagyo, nararamdaman ninyo yung Oo. impact niya. Yes, oo. Sa pag-iikot-ikot ko sa paligid ng farm, naipakilala sa akin ang isang lokal na pagkain. Ngayon ko lang matitikman at magagamit sa pagluluto, ang takway. First time ever. So who would have thought na itong ugat, stem, may mukha siyang ugat, is actually edible. In fact, nung nabanggit namin na maghahanap kami ng takway, si Kuya Toto, nakasama namin dito sa Farm to Table, talaga namang galak na galak. Kamag-anak siya ng gabi. Kasi doon siya tumutubo. So ito, kukuha lang tayo ng marami pa para definitely makapagluto tayo kasi hindi ko pa natatry yan. Alam niyo naman, kapag may na-encounter tayo mga bagong ingredients, at least sa aking experience, talagang na-excite ako. First time kong na-encounter at na-meet
Ngayon si takway. Ang usual daw na paglilinis nito is kapag finlick mo siyang ganyan, ay matatanggal yung balat. So yes, kailangan mo siyang tanggalan yan. Kumbaga gagawa ka ng extra step para ma-enjoy natin yung meat na nasa stem. What you can do is scrape off yung skin. Kung mapapansin nyo, nung natanggal ko yung manipis na parang balat, yung labas niya parang gabi. Pero yung loob, well, para siyang mas siksik na itsura ng stem ng gabi. Hindi siya kasing dulas or kasing lagkit ng gabi, pero sabi nila isa daw sa mga classic na putahe using takway is adobo. And ito, kung mapapansin ninyo, merong pagbabago doon sa labas ng ating takway. So para na siyang okra ngayon. Tingnan natin kung after maluto, pareho rin sila ng texture. This is very unique ingredient na ngayon ko lang talaga ma-experience lutuin and matitikman. So set aside lang natin to, prepare ko lang yung aking pang-garnish. This is optional of course. Gusto ko lang magkaroon ng contrast ng kulay doon sa plato natin mamaya pag serve na natin yung ating adobong takway. Alang tayo ng mantika. So ready na yung ating mga ingredients. And kagaya nga nasabi ko kanina, yung bell pepper natin is for garnish. So siya muna yung unahin ko. Very quickly, idadampi ko siya dun sa ating hot oil and tatanggalin ko rin kagad. And isusunod ko kagad yung ating sibuyas at bawang. So medyo maganda na yung pagkakasangkot siya ng ating sibuyas at bawang. Bago ko ilagay yung ating takway, bubuuin ko muna yung pinaka-sauce ng ating adobo. So lalagay ko lang yung ating toyo at suka. And of course yung ating brown sugar. And itong pinaka-combination ng suka at toyo, pakakapalan ko lang gamit ang ating slurry. So ayan, medyo may body na yung ating sauce. Hindi pa siya ganun kakapal. Mas gusto ko siya ng mas makapal, pero lulutuin muna natin yung ating takway. Habang nagre-reduce yan, siya ay kakapal. Again, hindi ako familiar sa ingredient na to, so hindi ko alam kung maglalabas pa siya ng maraming tubig o mare-reduce siya hanggang mas kumapal. So, tingnan natin. Balikan natin to pag malambot na and pwede na tayo mag-plate. Ikaw, chef, tignan mo. Luto na to? Ganun talaga yung kanya, mahibla. So, nagmi-meeting lang kami kasi sabi ko nga, 3 kaming kusinere dito, hindi rin namin siya kilala. Diba? Luto na po yung takway natin. Okay na po siya. Yan na po yung talagang... Consistency niya. Okay. So yan, meron ng approval doon sa ating mga eksperto. Tara na't mag-serve. Total, ikaw yung expert ng takway. Husgahan mo yung pagkakadali ko. Masarap po siya. Pwede din po ito sa tinatawag sa amin na laswa. May parang Laswa. dinding. Opo. Pwede Parang din bulang po lang. siya.